Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Meron tayong ayusin ngayon na Honda XRM 125 Carb. Ang issue po nito ay lagitik at saka mausok. Kaya ngayon aayusin natin ito. At panoorin nyo ito hanggang sa dulo para malaman niyo ang step by step na mga procedure at kung anong dapat gawin kapag ganito yung issue, lagitik at saka mausok, at kung ano yung mga dapat palitan dito sa motor na mausok at saka lagitik. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo mga dol para at least magkaroon kayo ng idea. Ngayon simulan na natin. Baklasin ko lang to lahat mga dol. Apoy gitu dia, kan? Mana-mana gitu dia. Uy, na. Panington kag. Gaya je bunda ni dua laut aja bunda. Parang balik na lang yun. Kaya, monetize na sila. Sa isang bulan, mga 2 million views ka. Kaya, pag mga timber, dapat kayo kwanta naman lagi. Oo, may bulot ba? Wala kong kapante ba? Kaya, kapatyan na yung bulot. Wala, gusto nila. At ito na yung nangyari dito mga dulo. Grabe na yung carbon deposit dito. Napakadami na at napakakapal. Ngayon hugutin ko lang tong kanyang bore. Yan, napakatigas. At saka itong kanyang bore meron ng tama. Marami ng guhit. Kaya kailangan nating iparibor ito o palitan natin ng bagong bore kit. At saka itong kanyang piston, no? May gas-gas na. Brake pad. Ito na, natanggal ko na yung kanyang piston. Napakalaki na ng gas-gas. At saka meron ng makapal na uling dito sa bandang itaas. At saka yung kanyang piston ring at saka oil ring dito nag-stack up na. Kaya papalitan natin doon ng bago. Sabi ng may-ari ay malagitik daw kahit bagong tune up pa yung kanyang motor. At ito na, napakakapal na ng uling dito. Kaya pala mausok. Sira na pala yung kanyang piston at saka marami ng carbon deposit. Kaya ngayon tatanggalin lang natin itong kanyang head parts at lilinisin natin ito at saka papalitan natin ng valve seal at i-grind yung kanyang barbula. At ito na, natanggal ko na yung kanyang camshaft mga dol. Okay pa naman yung kanyang lobe. At saka itong kanyang rocker arm, okay pa naman yung kanyang bearing. Yung nangyari pala dito ay napudpud na yung kanyang pin ng rocker arm. Kaya pala maingay kahit na bagong tune up. At mamaya papalitan natin to ng bagong pin. Dalawang pin yung nasira dito sa kanyang rocker arm pin, intake at saka exhaust. Ngayon tatanggalin natin yung kanyang valve block at saka valvula.
Ito na, natanggal na natin yung intake at saka exhaust valve. Ayan, lininisin natin yan mamaya. I-grind natin. At ito na yung grinding compound natin. Lalagyan na natin ng grinding compound na ginamit natin ay coarse. Lagyan ko lang to ng grinding compound itong dalawang valvula. At pagkatapos ay i-grind natin para mawala yung loss compression, yung singaw ng valvula. Kasi yan ang nagkukos ng malakas kumain sa gas yung inyong motor kapag singaw yung valvula. At kailangan natin i-check yung valvula bago natin i-grind. Kailangan malaman natin na hindi baliko yung dalawang valve. At ito na, tapos na nating na-grind yung dalawang valve, yung intake at saka exhaust valve. Ngayon lilinisin lang natin, tanggalin natin yung mga uling dito na makakapal at saka napakaraming carbon deposit. At ito yung palatandaan na pantay na yung pagka-grind, no? Nawala na yung kintab ng intake valve dito sa kanyang valve margin. Nagkulay gray na siya o kulay silver. At ito na, malinis na. Tapos na nating nalinisan lahat at natanggalan natin yung mga carbon deposit dito sa kanyang combustion chamber at saka dito sa kanyang valvula. Ayan, natanggal na rin natin yung nabasag na gasket dito sa kanyang cam cover. At dito sa kanyang camshaft, papalitan natin to ng bagong cam bearing kasi maingay na, hagashas at saka parang pigil siya pag ikutin natin. Ayan, hindi smooth yung kanyang ikot. At ito na yung bagong bearing na ikabit na natin dito sa kanyang camshaft. At ito na yung lumang bearing niya, natanggal na natin. Ngayon, i-assemble na natin. Panoorin niyo ito mga idol para malaman ninyo kung paano magpalit ng valve seal at saka kung paano ikabit lahat itong head parts, yung camshaft at saka valvula. Ngayon, palitan muna natin ang bagong valve seal. Ayan, naikabit ko na yung valvula at saka camshaft. At reminders lang mga idol, kapag nagtatanggal kayo ng rocker arm at saka pin, kailangan tandaan niyo kung saan nyo tinanggal yung rocker arm at saka ganun din sa pagkabilangan, talaga ibalik niyo siya kung saan nyo siya tinanggal yung rocker arm para hindi na kayo mag-tune up.
At dito sa pagkabit ng oil ring, dito natin itapat sa mga butas ng langis, daanan ng langis, yung kaputol ng oil ring. At para sigurado, sundan nyo lang yung naka-plus sa screen na pattern sa pagkabit ng mga piston rings. Ngayon subukan natin yung balbula kung may singaw pa ba, para malaman natin, para masigurado natin na wala ng singaw. Ayan, nilagyan ko ng gasolina yung intake manifold, tapos nakita ko na walang tagas, ibig sabihin wala ng singaw itong balbula. Ayan, ikakabit na natin. Ngayon dito sa cam gear meron itong maliit na bilog. Ayan, merong maliit na parang tuldok. Tapat natin dyan sa hiwa, dyan sa may butas na ating cylinder head. Ayan, dyan sa bandang itaas. Tapos dito sa may flywheel, itapat rin natin sa top dead center o letter T. Itong maliit na butas sa bandang itaas. Dito sa may dokap, meron siyang maliit na guhit dyan sa bandang itaas. Itapat natin yung letter T dyan, dito sa flywheel. Sauce pipe. Ulon. Ayan, litrang T. Ito na yung sinasabi ko kanina na letter T, dyan sa may flywheel. Itapat na natin sa may guhit dyan sa bandang itaas. At dito rin sa kanyang cam gear, itapat na rin natin dito sa guhit ng kanyang butas. At ayan, na-align na, nailagay na natin sa top dead center. At na-timing na natin yung cam gear dito sa flywheel. Gasket, bago. Genuine pa rin. Yan. Akip. Mahigpit na lahat. Para di malimtan. Makalimutan. Ayos. Ayan. Washer, stambot so. Bracket, gamit yapon.
Tira na siya, oh. Wala rin, hindi ko tanggal na dali. Nagkapahumok ka. Ayan. Final. Sumabit. Hindi sumabit. Una na lang ka? At ayan, ay kabit na natin lahat. Ngayon susubukan nating paandarin. Ayan, umandar na. Napaandar natin yung motor. Sinadya ko talaga na walang tambutso para makita natin na wala nang usok na lumalabas. At saka ngayon susubukan natin yung pinaka-importante dito na malaman natin na nabumba yung langis kapag nagtapo pero tayo ng Honda XRM 125 o kahit anong na motor mga dul. Kailangan talaga ma-check natin na nag-function yung kanyang oil pump. Tutustikan ng iyang bumba sa city. Check na to. Ngayon tingnan natin kung nabumba ba yung kanyang langis. Susubukan natin. Tanggalin lang natin itong nut ng stud bolt dito sa bandang ibaba. Dito sa bandang kanan. Ayan, nabumba na yung kanyang langis. Tumagas na yung langis dito sa kanyang stud bolt. At nabasa yung daliri natin. Okay na. At okay na to. Nabumba na yung langis at saka wala nang usok. At ikakabit lang natin yung kanyang tambucho mga dol. Mamaya pabandarin natin ulit na nakakabit yung tambucho para mapakinggan natin yung kanyang makina kung nawala na ba yung lagitik. Kaso ang ginawa natin dito ay hinigitan natin yung balbula kasi walang available na pin. Medyo naalanganin tayo dito mga dol kasi hindi natin napalitan ng bagong rocker arm pin. Ngayon paandarin natin, subukan natin mga dol kasi walang available at saka napakahirap hanapin, kaya medyo meron pa rin itong malagitik na konti kasi in-adjust lang natin yung valvula. Hinigpitan ko lang yung kanyang valve clearance. At sa susunod pag nakabili na si sir ng rocker arm pin na dalawa, babalik lang daw niya dito at ikakabit lang natin. At ayos na, okay na. At maraming salamat po sa panonood mga tol. Let's sip sa lahat. Peace, I'm out.